Parang langis na dumadaloy mula sa ulo hanggang sa paa. O banal na Espiritu, punuin mo ako, punuin mo ako. Parang langis na dumadaloy mula sa ulo hanggang sa paa. O banal na Espiritu, punuin mo ako, punuin mo ako. Parang langis na dumadaloy mula sa ulo hanggang sa paa. O banal na Espiritu, punuin mo ako, punuin mo ako. Banal na Espiritu, gamitin mo ako, samahan mo ako. Banal na Espiritu, kasihan mo. Banal na Espiritu, gamitin mo ako, samahan mo ako. Banal na Espiritu, kasihan mo. Parang langis na dumadaloy mula sa ulo hanggang sa paa. O banal na Espiritu, punuin mo ako, punuin mo ako. Parang langis na dumadaloy mula sa ulo hanggang sa paa. O banal na Espiritu, punuin mo ako, punuin mo ako. Banal na Espiritu, ikaw ang nais ko. Punuin mo ako, punuin mo ako. Banal na Espiritu, punuin mo ako, punuin mo ako, punuin mo ako. Mamaya po yung usapan natin. Pero ngayon po ay meron po akong nais ihayag sa inyo. Ako po ay nakatanggap ng salita ng Panginoon kaninang umaga mula po sa mga talata ng Santiago chapter 1 verse 17. Sabi po ng Santiago chapter 1 verse 17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay nanggagaling sa Diyos. Na lumikha ng mga ilaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago o nag-iiba man tulad ng mga anino. Ang Diyos po natin ay Diyos na hindi pabago-bago.
Pag sinabi po niya, sinabi niya. At kapag ginawa niya, at sinabi niyang gagawin niya. At hindi po siya nagbabago doon. Amen po? So, gaya po ng pangako ng Panginoon sa atin, idedeklara po natin yan sa ating buhay ang mga salita ng Panginoon na ipinagkaloob sa atin. Kaya po, idinideklara ko po sa buhay ng bawat isa na ipinapahayag ng Diyos sa atin sa araw na ito ang mabuti at ganap na nais ng Panginoon sa ating buhay. Ang bawat himala, bawat hininga, at bawat biyayang naririto ngayong umaga sa ating kalagitnaan, lahat po ito'y nagmumula sa ating Panginoon. Tayo po ay naninindigan sa katotohanan na ang ating Ama, ang ating Diyos Ama, ang lumikha ng ilaw sa kalangitan, ay siya ang magniningning ng walang bahid sa kadiliman. Hindi tayo matitinag ng pabago-bago sa mundo dahil ang ating Diyos ay hindi nagbabago. Ang kanyang katapatan ay hindi kumukupas at ang kanyang pabor ay nananatili sa atin. Ngayon, binubuksan ng Diyos sa atin, sa ating mga puso, ang tanggapin ang kanyang mabuti at ganap na kaloob sa atin. Tayo po'y manalangin sandali. Panginoon, narito po kami sa inyong harapan bilang isang katawan ni Kristo. Kinikilala namin na wala kaming anumang mabuting bagay na hindi nagmula sa iyo. Salamat sa inyong pag-ibig na mas maliwanag pa sa araw at mas matatag pa sa anumang pundasyon dito sa lupa. Panginoon, dalangin namin ang paghahari ng iyong Espiritu. Habang itinataas namin ang aming mga tinig, naway ang iyong presensya ang bumaba sa aming kalagitnaan. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Kung paano mo pinatibay ang mga nauna sa amin, patatagin mo rin kami ngayon, Panginoon. Tinatanggap namin ang iyong mga kaloob. Buksan mo, Panginoon, ang aming espiritu upang matanggap ng ganap ang kaloob na inihanda mo sa amin sa oras na ito. Maging ito man ay kagalingan, maging ito man po ay karunungan, maging ito man po ay kapayapaan. Magliwanag sa aming mga landas ang iyong mga salita. Palayasin mo ang anumang anino ng duda, anino ng takot, anino ng kalituhan. Hayaan mo ang iyong liwanag, Panginoon, ang maghari sa aming pagtitipon ngayong pong araw na ito. Ipinapaubaya po namin ang buong celebration, Panginoon, na ito sa iyong mga kamay. Mula sa unang pag-awit hanggang sa huling salita, naway ikaw lamang ang maitaas at maluwalhati. Sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Palakpakan natin si Lord. Ngayon pong araw na ito, dadako po tayo. Disclaimer again. Alam niyo na po yung disclaimer. Paulit-ulit naman po ito. At ngayon pong araw ay pagpapatuloy po natin yung ikalawang bahagi ng ating series sa Genesis 35. At kung di ako nagkakamali, sa una nating video, sa ating worship service, ay pinag-usapan po natin ang unang bahagi ng experiencing revival in our lives and communities. Okay? Gusto ng Diyos, maranasan natin ang revival. Hindi ninais ng Diyos na hindi tayo makaranas ng pagbabago sa ating mga buhay. Kapag nabago ang ating buhay, kasabay ang mababago ang ating komunidad. Naniniwala po ako kapag ang leader na bago, pati community na babago. Pag sa loob ng pamilya nabago ang pamilya, nababago ang ating komunidad. So naniniwala po ako, pag nagsimula ang pagbabago sa atin, hanggang paglabas, mararanasan natin yung pagbabago. Kasi dala mo yun eh.
hindi mawawala yun sa'yo. At ang tanging makapagpapabago lamang sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kahit anong gawin nating lakas, kahit anong gawin nating effort, kung hindi ang Diyos ang magbabago sa ating buhay, baliwala. Tama po? Minsan kahit anong pilit natin sa ating sarili, hindi natin mapigilan na gawin ng mali. Hindi tayo makapagdesisyon ng tama. Bakit po? Kasi nananaig yung ating sariling laman. Hanggat nandiyan ka sa katawang yan, prone kang magkasala. Prone kang magkamali. Napindot ko ba ito? Napindot naman. Prone kang magkamali, prone kang mahulog sa pagkakasala. Kaya nga sabi ng Panginoon, lumakad ka ayon sa nais at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya yung inawit natin kanina, kung hindi tayo pupunuan o pupunuin ng banal na Espiritu, mahihirapan po tayong magbago. Amen. So pagpatuloy natin, unang bahagi, ano po yung mga prinsipyo na dapat po nating maranasan para tayo'y mabago at makita natin ang sinasabing aral mula sa Genesis 35. Tandaan po natin, yung nangyari sa Genesis 35, yan lahat ay pinahintulot ng Panginoon para matuto tayo sa panahon ngayon. Ulitin ko po isinulat ang Genesis 35 para maging prinsipyo natin sa panahon ngayon. Pag sinabi pong prinsipyo, ito dapat ang pinaniniwalaan mo. Ito dapat ang itinatanggap mo. Ito dapat yung ginagawa mo. Kasi ito yung tinuturo sa iyo. Ang teacher, pag tinuro na sa iyo, ikaw na ang gagawa. Hindi po pwedeng, pag tinuro sa iyo, hindi mo gagawin. Hindi yun prinsipyo. Ibig sabihin, anuman ang bagay na matututunan natin sa Genesis 35, magbibigay sa atin ng matinding paninindigan, paniniwala, kung paano natin mararanasan ang tunay na pagbabago. Okay? Part 1, kung familiar po kayo sa last Sunday, ito po yung ating pinag-usapan. To experience revival, we must recognize our desperate need for God. Yung salita pa lang pong pagiging desperado sa ating Diyos, yan ang pinaka-kailangan na maranasan ng mga tao na maging desperado sa pangangailangan sa Diyos. Yung pagiging desperate, yan po ay mabigat na salita na masyado pong dapat nating isipin. Desperado ba ako sa paglapit sa Diyos? O si Lord ang desperado sa akin? O tingnan niyo po yung tanong ko. Si Lord ba ay desperado? Ikaw ba ay desperado sa pangangailangan sa Diyos? O ang Diyos ang desperado para lumapit ka sa Kanya? Dapat tayo. Okay? Dumadaan tayo sa matindi at mabibigat na pagsubok dahil gusto ng Diyos, maging desperado tayong lumapit sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Napapansin ko po, meron isang preacher, sabi niya, ang mga pagsubok ay hindi galing sa Diyos. Hindi daw kailanman nagbibigay ang Diyos ng pagsubok. Dahil in everything, God is doing for good to those who love Him. Pero ako naniniwala, ang pagsubok ay kasama sa ating pananampalataya. Kasi hindi tatatag ang iyong pananampalataya hanggat walang pagsubok. Every day is a testing. And testing is pagsubok. At hindi tayo matututong maging desperado sa paglapit sa Diyos kung hindi tayo dadaan sa mga mabibigat na pagsubok. Dahil kung walang problema, walang trials, sigurado hayahay tayong lahat. Hindi tayo nagkukumahog na lumapit sa Diyos sa araw na ito kung hindi mo siya kailangan. Nung kami po'y nasa eroplano, isa lang ang iniisip ko,
Wala ka palang pupuntahan kapag nasa ibabaw ka. Tama po? Sigurado, garantisado, kapag nagkamali yung piloto, patay kaming lahat. Tama po? Ang tanging pwede mo lang hawakan ay ang iyong pananampalataya sa Diyos. At habang nga po, ang ganda-ganda ng, syempre, pantay na pantay. Biglang bumagsak ng ganon. Ang saya. Hindi ko nga alam, Brother Ed, bigla akong gumanon 4 na beses na pababa Sabi ko po, kung iniwasan ang ulap, parang umiiwas lang sa, parang sasakyang umiiwas sa traffic, umu-overtake. Sabi ko, pero kakaiba kasi 4 na beses na laglag. Bigla. Palanding na po kami dyan sa Maynila. Kaya sabi ko, Lord, wala kang pwedeng kapitan kundi kayo. Amen. Naniniwala po ako kung gaano ka katatag ngayon ay dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan mo sa buhay. Amen. Hindi ka dadating sa puntong maging desperado sa Diyos kung alam mong ang Diyos hindi ka tinuruan sa mga panahon na iyong mga pangangailangan. Lahat tayo may problema. Amen. At hindi natin pwedeng sabihin, hindi tayo tinulungan ng Diyos sa mga panahon na nalagpasan natin yung mga pagsubok na yun. Amen? Amen. Iba-iba nga lang tayo ng itsura ng pagsubok. Amen. Merong pagsubok, iba sa akin. Merong yung katabi mo, iba rin ang pagsubok. Iba-iba na kulay, pero iisa ang purpose. Para tumibay ang iyong pananampalataya. At kapag walang pagsubok, hindi tayo magiging desperado. Ano bang ibang salita pa ng desperate? Matinding kagustuhan, matinding paglapit, matinding pangangailangan. Kasi hindi naman tayo makalalapit sa Diyos kapag wala tayong kailangan. At ano po ang nilalapit natin madalas na desperado kang lumapit kapag buhay na ang pinag-uusapan? Sabi mo sa katabi mo, hintay mo pa bang buhay mo ang mawala? Malagay ka sa alanganin bago tayo maging desperado sa paglapit sa Diyos. Kasi nga pag maganda ang nangyayari, nagiging relax tayo, mga kapatid. Tama po? Pag walang problema, relax po tayo. Ang gusto po natin, okay lang yan. Tapos ko na yung pinagdaanan kong pagsubok. Hindi natin alam, mas mabigat kapag natapos na. Ulit. Akala natin yung mabigat yung pinagdaanan mo. Hindi po. Ang mabigat, yung pagkatapos ng pagsubok. Kasi pag ikaw ay nakaranas na ng tugon, papaano mo pananatilihin yung pangangailangan mo sa Diyos? Di ba meron tayong, nung merong problema ka, kilala mo ko. Nung mayaman ka na. Di ba ganyan po ang mga karanasan? Lagi ko naririnig yun Ang pera po kasi, sabi po, ay magnifier ng buhay. Na ma-magnify ang tao kapag nagtatagumpay. Ulit po para malaman mo ang tao, yung totoong siya, kailangan ma-magnify. Paano po ma-magnify? Alam niyo po yung magnifying glass? Kung gusto mong masilip ang tunay na siya, gumamit ka ng magnifying glass. Pati nunal, kita mo. Pati tinga, kita mo. Bakit? Kasi yung pera, tagumpay, success, nagmamagnify sa kung sino tayo ngayon. Tama po? Nung wala kang bahay, nung wala kang pera, nung wala ka nung ano mang meron ka, yung ganito,
Hindi mo ito, ano ba to? Etong pagiging desperado sa lahat ng kailangan mo, iniluluhod mo talaga sa Lord. Naalala ko nung time na bumabagyo ng Christine, hindi ko alam paano kami bibili ng pagkain. Hanggang sa pinanonood ko kung paano hampasin ng hangin at matanggal yung mga bubong ng kapitbahay. Sabi ko, Lord, paano ko lalabas? Wala kaming pagkain. Talagang lalapit ka. Tapos, nung makita ko sa ibaba, sabi ni Lord, tumingin ka sa ibaba. Ang dami palang talong na nakabagsak. 15 o 16 na talong ang aming na-harvest. Kaya lang yung mga talong, bagsak na. So sabi ko, Lord, pag ikaw pala ay walang-wala, talagang magiging desperado kang lumapit sa Kanya. Pero kapag ikaw ay meron na, doon nasusubok kung sino ka. Hanggang sa dumating po yung nakakasawa din naman pala ng talong. Nakakasawa din talaga. Pag kami nakakakita ng talong, naalala ko araw-araw, minuto talong. Pinrito mo na, inadobo mo na, tinorta mo pa, lahat na. Ensalada mo pa, lahat ginawa mo eh. Kasi nga, desperado ka eh. Wala kang pwedeng gawin sa panahon ng iyong pangangailangan. Pero once you recognize na si Lord pala ang kailangan mo sa iyong buhay araw-araw, ang tanong, paano mo i-maintain yan araw-araw? Amen? Ang aking panalangin, kapag tayo'y pinayaman ang gusto ng Diyos, amen? Pakinggan niyo mabuti. Pag tayo'y pinayaman, pinagpala ng Diyos, manatili tayong desperado sa paglapit sa Kanya. The more na tayo po'y pinagpapala ng Diyos, the more tayong lumalapit at desperado na talagang siya'y lapitan sa ating buhay. Ngayon po ay papunta na po tayo sa susunod na level ng ating pong iglesia. Sa mga susunod na buwan, bago matapos ang taong ito, baka doon po tayo mag-celebrate ng una nating anibersaryo. So anong point ko po? Baka mamaya magbago tayo. Maging relax tayo. Na meron tayong building, wala namang tao. O nasanay na tayo na dahil meron na tayong building, wala na rin tayong effort na gagawin. Malaki po ang gampanin kapag lumalaki ang pamilya. Amen. Lalo po ang bahay, mahirap malaki bahay, kakaunti ang tao. So kailangan po nating mag-double time dahil pinabibilisan ng Panginoon ang mga sitwasyon ng ating buhay. Amen. Part 2. If we want to experience revival, we must hear and respond to God's Word. Kinakailangan kung nais natin ang matindi, maranasan ang pagbabago sa ating buhay, kinakailangan po natin makinig at tumugon. Saan? Sa salita ng Diyos. Okay. Sabi po ng Bible sa Genesis 35 verse 1, ngayon sinabi ng Diyos kay Jacob. Tingnan niyo po matapos ng trahedya sa Genesis 34, ito na po yung sumunod na sinabi ng Panginoon. Sinabi ng Diyos kay Jacob. Kanina tinanong ko si Pastora, papaano kapag isang araw nagising ka, may sinabi ang Diyos sa iyo, ano gagawin mo? O, walang word of God, Direkta, kinausap ka. O, kinausap ka. Sabihin, Ber, tulog ka, bigla kang tinawag ni Lord. Ben. So, syempre, bigla kang magigising. Paalin pong atang ka.
Tapos may sinabi sa iyo ang Diyos na gawin mo. Ano ang unang magiging tugon mo? Wait lang, Lord. Ikaw ba talaga to? Baka mamaya, ano ko lang ito? Anong tawag dito? Baka ako'y nag-hallucinate lang. Pero tinawag ka. Tinawag ka uli. Ben, ako ito, ang iyong Panginoon. Ano kaya ang gagawin mo? Siguro sasabihin mo, kinukuha mo na ba ako, Lord? Ano ang una mong gagawin? Ano ang magiging reaksyon mo kapag may sinabi ang Diyos sa iyo? Makikinig. Ano pa po? Magpe-pray. Magugulat. Sige po. Ayan, gusto ko yung mga salita. Ano pa po? Pag kinausap ka ng Diyos, ano ang una mong gagawin? Tutugon. Kasi tinawag ka, may sinabi sa iyo, anong gagawin mo? Makikinig at tutugon. Pero hindi lahat sa atin na kapag may narinig ka sa Diyos, ikaw ay makikinig at ikaw ay tutugon. Yan ang problema sa panahon natin ngayon. Maraming tao, mahirap makinig. Mahirap lalong tumugon. Kapag ang tao hindi nakinig, hindi rin yan tutugon. Tama po? Mapapahamak talaga. Naalala niyo po yung ilang linggo nating consequences of neglecting God. And this time, kinausap ng Diyos si Jacob. Sa panahon ng kanyang kahirapan, sa panahon ng mabigat na pinagdadaanan, heto ngayon, kinausap siya ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Jacob, maghanda ka. Maghanda ka. Pumunta ka sa Bethel at doon manirahan. Gumawa ka roon ng altar para sa akin. Ang Diyos na nagpakita sa iyo nang tumakas ka sa kapatid mong si Esau. Ibig sabihin, mga kapatid, sa panahon ng kanyang problema, may problema si Jacob sa panahong ito. Dahil nang massacre yung kanyang mga anak. Ni-rape ang kanyang kaisa-isang anak na babae. Hindi lang nang massacre ang kanyang mga anak, nagnakaw pa ng mga ari-arian doon sa Shechem. So sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, narinig niya ang Diyos. May instruction ng Diyos sa kanya. At anong dapat gawin ni Jacob? Makinig at tumugon. Makinig at tumugon. Alam po natin na matapos po ang sitwasyong ito, agad-agad bumangon si Jacob sa kanyang kinalalagyan. At ano pong sabi niya sa kanyang mga anak? Hali kayo, magsisi tayo sa ating mga kasalanan, itapon niyo ang lahat ng inyong Diyos-Diyosan, at tayo'y pupunta sa Bethel, ayon sa pinagagawa ng Panginoon. Okay? So ito po yung instruction, at alam niyo po bang kapag ang Diyos ay may sinabi, napakahalaga na ikaw ay makinig at tumugon. Dahil sa iyong pakikinig at sa iyong pagtugon, ang Diyos ay nabibigyan mo ng pahintulot na kumilos. Ang sabi ng Panginoon, diretso tayo verse 5, nang umalis na sina Jacob, pinagarian ng takot mula sa Diyos ang mga tao sa palibot ng mga bayan, kaya hindi sila lumusob at hindi nila hinabol sila Jacob. Naalala niyo po, pag binalikan niyo yung Genesis 34, ang sabi niya sa kanyang mga anak, ano ba itong ginawa ninyo? Alam niyo ba na ikapapahamak natin ang ginawa ninyo na pwede nila tayong patayin? Pero anong ginawa ng Lord sa kanila? Sa halip na sila'y
paggantihan ng mga tao sa paligid ng Shechem, umalis sina Jacob na pinag-aarian ng takot ang mga tao sa palibot ng mga bayan. Kaya hindi sila lumusob at hindi nila hinabol sina Jacob. Ibig sabihin po, kumilos ang Panginoon sa mga pagkakataon ito. Psalm 37 verse 7, ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa mga may takot sa Diyos at ipinagtatanggol niya sila. Again, sa English po, the Lord's angel comes around the loyal followers of the Lord. Tingnan niyo po mabuti. Alam niyo po ba, kapag kayo'y tumugon at makinig sa Panginoon, ang Diyos ay nagpapadala ng anghel para sa iyo. Sabi ni Lord, may salita siya, nakinig ka. Yung nangyayari sa loob mo, nagpapadala agad ang Diyos ng anghel para alalayan at tugunin at ihanda ang mga ipinapanalangin mo. Anong gusto lang ni Lord? Matuto kang sumunod. Ang problema, ang kinaaayawan ng marami ay ang makinig. Ayaw makinig, ayaw tumugon. Alam niyo po, ang anghel ng Diyos ay laging nariyan para tayo'y unahan. Para unahan na ipagtanggol ka at bantayan yung mga bagay na iyong ipinapanalangin. Alam niyo po, may mga times na akala natin hindi tumutugon ng Diyos. Akala natin walang ginagawa ang Diyos, pero ang katotohanan, ang sabi ng Lord, makinig ka lang. Pakinggan mo lang yung kanyang sinasabi at may ginagawa na ang Diyos. Nagpapadala siya ng anghel ng Panginoon para sa iyo. Okay? So sa pagkakataong ito mga kapatid, napakahalaga po na maintindihan ninyo yung pakikinig sa Panginoon. Ngayon mga kapatid, the moment na nakinig ka at sumunod sa Panginoon, ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay at ready sa mga bagay na iuutos ng Diyos sa atin. Iuutos ng Diyos para tugunin ang mga bagay na ating ipinapanalangin. Naniniwala po ako, sabi po ng Panginoon, ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Ito'y nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Ang mga turo ng Panginoon ay magpapagkakatiwalaan at nagbibigay karunungan sa mga walang kaalaman. Sabi po ng Bible, the law of the Lord is good. The law of the Lord is giving us new life to the soul. Ang mga turo ng Panginoon ay walang kamalian. Pero maraming tao, ang tingin sa salita ng Diyos, pinatatamaan sila ng Diyos. Ang nakakalungkot po, pakinggan niyo po kung mabuti. Ang nakakalungkot, kapag Word of God na, ito po ang nangyayari sa atin. Nakikinig dito, labas dito. Sumunod pa. Pagdating ng Word of God, dapat lahat tayo tutok. Amen. Lahat tayo nakikinig. Lahat tayo alerto. Kasi kapag dumating ang pagkakataon po mga kapatid na tayo dumaan ng kautusan ng Panginoon pero wala tayong narinig, paano ka magkakaroon ng alam at karunungan mula sa Panginoon? Because when we hear the word of the Lord, nadidevelop po ang ating pananampalataya. Sabi ng Panginoon, ang pananampalataya ay patuloy na pakikinig at pakikinig at pakikinig ng sinasabi ng Panginoon. So, ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Kaya kung ano man ang nababasa mo sa ating kalagitnaan, ito po ay walang kamalian. Ito po ay perfect. Sa ibang salin nga po, sabi, ang salita ng Diyos ay perpekto at walang kamalian. Perfect teaching.
Ibig sabihin, ano sinasabi ng Panginoon? Ito po ang nagbibigay sa iyo ng bagong kalakasan. So kapag ito ay walang kamalian, ibig sabihin, hindi nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Pero marami sa atin ang tingin, kapag pastor ang nagsalita, pag pastor ang nag-flash ng screen, pinariringgan ka. Pero katotohanan, kung ikaw ay nasasaktan, ibig sabihin, magpasalamat ka. Bakit? Kasi tinatama ka. Walang sinabi ang salita ng Diyos na hindi makapagbibigay sa iyo ng pagtutuwid, pagsusuway. Yung pagsaway ay hindi madali. Ang tatamaan dito, pride natin. Tama po mga kapatid? At kung hindi rin naman sasabihin sa iyo, anong gagawin ng pastor? Anong silbi ng pastor? So kapag tayo po ay nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos, ito pa po maganda. Ngunit ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautosang ganap na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang na nakakalimot agad, ay ang taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. Doon po sa training, meron po akong karanasan. Isa sa mga National 12 ni Pastor, ewan ko kung nakita niyo po yung post, si Bishop Felix Labang. National 12 po yun ni Pastor Cesar. Mula nung nag-G12, lagi ko siyang naririnig na mag-preach. Ganyan lang po siya kaliit kapag nakikita ko. Doon po sa training sa Butuan, eto lang po siya, nasa likod niya ako. Dahil lagi ko kami maaga eh. Eto po siya ha, andito po ako. Ilang araw na nagte-training, sinusubaybay ako kung anong ginagawa niya. Alam niyo po, nakaganyan lang siya. Sabi ko, bakit itong pastor na ito hindi man lang mag-take down notes? Bakit ito naman pastor na ito? Parang wala lang sa kanya. Alam niyo po, nung mga nakaraang 3 araw namin doon, lumapit siya sa akin. Sabi niya sa akin, Pastor, halika. Ay, Bishop. Halika. Halika dito. Puka. Alam mo bang ako'y kinakausap ng Panginoon sa'yo? Sabi ko po, kinakausap ako ni Lord sa buhay mo. Tapos sabi niya, papakita ko sa'yo, kasi may sinasabi ang Lord sa akin, na ipakita ko daw sa'yo lahat ng sermon mula nung nagsimula ang session hanggang sa 3 araw. Pinakita niya ho sa akin lahat ng session. Sabi ko, po, paano niyo po ginawa yan, Pastor? Paano? Ako kasi tuturuan kita. Paano makinig. Kapag ikaw ay nakaupo dyan, makinig kang mabuti. Makinig kang mabuti. Dahil hindi lahat ng bagay, hindi lahat ng maririnig mo ay pakikinggan mo. Tama? Kailangan matuto kang makinig. Ano yung mga bagay na itinuturo ng Lord sa iyo? Tapos tinanong niya po ako, nagbabasa ka ba ng Bible? Sabi ko, opo. Ilang chapter kada araw? Sabi ko, mga 2 hanggang 3 chapters po a day. Ang tawag dyan, anak, devotion. Ang tanong ko sa iyo, nagbabasa ka ba ng Bible? Ano po bang ibig sabihin niyo, Bishop? Sabi niya, ang nagbabasa ng Bible ay dapat, ang binubulay na Biblia, ay dapat ang pinakamababang pagbabasa ay 10 chapter a day. Ho? 10. Kasi hindi ka pa nagbabasa kung 1 verse lang ang binasa mo. Dapat 10. Kung gusto mong tumagal sa ministeryo, 10. Sabi nung katabi ko, Pastor, hamunin mo. 30 ka mo. Kaya mo. Sabi ko, naku, hindi ko po kaya yung Pastor. Tapos sabi niya sa akin, ang sikreto ng Kristiyano ay nasa kanyang pagbubulay sa salita ng Diyos. The more attention na binibigay mo sa Word of God,
the more the Lord will bless you. Ulit. The more na binibigyan mo ng matinding atensyon ang pakikinig, pagbabasa ng salita ng Diyos, nakikinig ka, minememorize mo, sinusunod mo, the more the Lord will bless you. Tingnan niyo po. Ang taong nagsasaliksik, kapag isang verse lang ang binabasa mo, hindi ka pa niya nagsasaliksik, at tumutupad sa kautusang ganap na siyang nagpapalaya sa iyo. Hindi ka lang tagapakinig na nakakalimot agad. Ang tao ay pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niyang dito. Na pagsasaliksik at pagtupad sa kautusan. Ibig sabihin, ang tunay na pagbabago ay nasa salita ng Diyos. Amen. The more you listen, the more you obey, the Lord God will bless you. Amen. No revival unless no God's Word. Ulit. Walang salita ng Diyos, walang pagbabago. Amen. Amen. Maraming salita ng Diyos, maraming binabago. Amen. Kaya ang tao, kapag hindi nagbabago, tanungin mo, kamusta ang iyong Bible reading? Tanungin natin, katabi natin, kamusta ang oras mo ng pagbabasa ng salita ng Diyos? Gaano katagal? Alam niyo po, nung tinanong ako ni Bishop Labang, parang nanliit tuloy ako sa akin sarili. Parang hindi pa, sabi ko, Pastor, marami pa akong kakaining bigas. Isa pa pong pastor ang lumapit sa akin, sabi niya, matagal na kitang gustong makilala. National 12 din Pastor Cesar. Pastor Cesar Castellanos. Ang sabi niya sa akin, gusto kitang makilala, Pastor. Tapos niyakap niya ako, pupunta ako sa Batangas, gusto kitang makilala ng gusto. Sabi ko, sige po, anytime, Pas. Sabihan niyo lang ako. Ang sabi niya sa akin, alam mo, gusto ko ituro sa iyo ang sikreto ng pastor na matatag at magtatagal sa ministeryo. Yung oras ng pagbabasa at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Na-realize ko po tuloy, gaano ba ang oras at panahon ng pagbabasa ng Biblia na ginagawa ko? Tanong ko po yun sa sarili ko. Tinatanong ko naman po yun sa inyo. Gaano kahalaga ang oras ninyo na magbasa ng salita ng Diyos? Ang hirap, di po ba? Ako lang po ba ang nahirapan? Yung 5 minuto lang na nagbabasa ka, napakahirap na. Yung 10 minuto pa kaya? Yung 20 minuto pa kaya? Yung 30 minuto pa kaya? Pero ano sabi ng Joshua chapter 1? Verse 8. Huwag mong diba? Bulayin mo ang kanyang mga salita, araw at gabi. Day and night. Alam niyo po ba sa Bible, merong karanasan si Nehemiah, si propeta Nehemiah, na kung nais silang mabuild yung mabuo yung pader na nawasak ng mga Babylonia. Sabi ng Lord, magagawa yan ng ganung kabilis. Basta matuto kayong magtiwala at makinig sa sasabihin ng Diyos. Alam niyo po, nagsisimula ang revival sa ating oras at panahon sa Biblia. Ang nakakalungkot, marami po sa atin, we are neglecting God's Word. That's why we never experience revival. Mga kabataan, mas marami ang oras sa social media kaysa sa salita ng Diyos. Kaya pansinin niyo po, mas mabilis nating masaulo yung galaw ng mundo kaysa sa galaw ng Diyos. Kasi yung mga tao ngayon, mas impluwensyado ng mundo kaysa sa impluwensyado ng salita ng Diyos. Bakit?
Ang bottom line, walang oras sa salita ng Diyos. I believe, hindi pa naman po kayo line of 80s. Kung magsasabi po sa akin, nahihirapan magbasa mga edaran 60, 70, 80, maintindihan ko pa eh. Pero kapag ang edad mo ay 15, 16, 17, 20, 30, 40, hindi pa eh. Dahil ang cellphone po ngayon, maniwala po kayo sa akin, kaya mong magbasa ng Biblia gamit ang cellphone lang. Kung hindi mo naman mabasa, pindutin mo lang, siya na magbabasa para sa iyo. Tinamad ka eh, siya na magbasa. Ano mong version? Cebuano, Ilocano, Kapampangan, ano ba gusto mong version? Nandyan. Pag pinindot nyo po yung translation, tatanungin po kayo ng Bible version. Ano gusto mo? Tagalog? Bisaya? Gusto mo ba Chinese? Gusto mo German? Gusto mo Arabic? Kaya lang ang tao, walang oras, walang panahon na makinig ng salita ng Diyos. Kaya anong aasahan natin na pagbabago kung wala tayong panahon sa salita ng Diyos? Bakit? Dahil nakaka-boring. Tingnan niyo po. Makikita niyo po sa mga bata kung ano ang impluensya sa kanilang katawan. Tingnan niyo po. The more na sila'y naglalaan ng oras sa social media, wala nang gagawin niya kundi mag-TikTok. Ano pa ang gagawin niyan? Maghahawak yan ng beat. Ano pinopoint ko? Impluensyado tayo ng mundo. At sabi ng Lord, the moment you listen to the Word of God, the moment you listen to the preaching of the Lord of God, mga kapatid, the moment you will receive and experience revival. Alam niyo po si Nehemiah, madaling araw hanggang tanghali, araw-araw nakikinig ng salita ng Diyos. Sa kabilang sabi, 6 na oras silang nakikinig ng salita ng Diyos. Ikaw, ilang oras kang nakapagbasa ng salita ng Diyos? Alam niyo po, nung narinig ko kay Bishop Labang, napakamot po talaga ako ng ulo. Dahil na-realize ko, nakakahiya pala. Yung 1 to 2 chapters a day, walang-wala pa pala. Hindi pa pala sapat. And the whole time na naririnig po ni Nehemiah at ng mga Israelita ang salita ng Diyos, the more na sila'y sumusunod sa sinasabi ng Panginoon. Kapag tayo po'y nagbubulay ng salita ng Diyos at ino-honor natin ang sinasabi ng Panginoon sa ating buhay, the Lord brought a great revival sa buhay ng bawat isa sa kanila. Alam niyo po, sabi ng Lord, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their land. Sabi sa Tagalog, at kung ang mga mamamayan ko na ang aking tinawag ay magpapakumbaba, mananalangin, dudulog sa akin, tumatalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit. Sinasabi ng Lord, kung bibigyan mo lang ako ng oras, anak, yung panalangin mo, ora mismo, kaya kong ibigay sa'yo. Kaya kitang pagpalain. Kaya kitang pagtagumpayin. Kaya niyang tugunin ang ating mga panalangin. Pero anong hinihingi ni Lord? If my people will humble themselves. Kung ang mga mamamayan ko ay magpapakumbaba, mananalangin,
dudulog sa akin at tatalikod sa kanilang mga maling gawain. Diringgit ko sila mula sa langit. Kaya kung nandito ka ngayon para makinig, hindi lang para makinig, para tumugon. Iba kasi yung nakinig lang, pero walang tugon. Kaya ngayon, pag nakinig, tutugon. Kasi nandoon ang sikreto ng pagpapala. Ayan o. Ang tao'y pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. Ano ba yung pinagagawa ni Lord? Magsaliksik, tumupad sa kautusan. Ano pa sabi ng Lord sa atin? Araw at gabi. Huwag mong kakalimutang basahin ang kautusan, ang salita ng Diyos, araw at gabi. Bulayin mo ito araw at gabi. Para lahat ng inuutos dito, magawa mo. At sabi ng Lord, kung hindi ko pagpalain at paundarin ang iyong buhay. The secret is listening and responding in obedience to God. God's word ang importante. Ano sabi ng Lord? Nang ako'y hindi, sabi ni David, nang ako'y hindi nyo pa pinarurusahan, ako'y lumayo sa inyo. Ngunit ngayon, sinusunod ko na ang inyong mga salita. Make a habit, starting mamaya pag-uwi. Bago kayo matulog, basahin niyo po ang Biblia at maraming ituturo si Lord sa buhay natin. Marami siyang babaguhin sa atin. Kaya ang basihan ngayon ng ating magnifying glass, tingnan mo buhay natin. Lord, gusto kong mabago yung pamilya ko. Pues, maglaan ka ng oras sa salita ko. Pues, habaan mo ang oras sa akin. Marami po sa atin, kapag word of God na, kung yung pastor tumagal ng 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes, 1 hour na preaching, anong nangyayari? Nakaganyan na po yung mga tao. Pag umahaba ang preaching ni pastor, ang mga tao ay nagrereklamo, kung di nagrereklamo, tulog, nagwo-walk out, galit. Alam niyo po si pastor, sabi ng Bible, pwede po bang buksan niyo po yung 2 Chronicles 20:20? 2 Chronicles 20:20, sa inyo ko po pababasa. Bakit mahalaga po ang pastor sa inyo pong buhay? Sige po, pwede po ba ninyong basahin? 2 Chronicles, ikalawang Kronika 20:20. Kinabukasan ng maaga pa, pumunta si Josaphat sa disyerto ng Tigwa. Habang naglalakad sila, huminto si Josaphat at nagsabi, pakinggan ninyo ako, kayong taga-Huda at taga-Jerusalem. Maniwala kayo sa Panginoon ang inyong Diyos at maging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang propeta at tatagumpay sa inyo. Bakit po maniwala kayo sa inyong propeta? Kasi po, ang propeta, ang pastor, ang lingkod ng Diyos na pinadala sa inyo, ang maghahayag sa inyo ng sinasabi ng salita ng Diyos. Para magdulot do po ng ano, Ate Beth? Sa dulo ng makinig kayo sa inyong propeta para kayo'y maging matatag sa ibang salin para kayo'y magtagumpay. Ibig sabihin mga kapatid, kapag kayo po'y hindi nakikinig sa sinasabi ng salita ng Diyos na binibigay ng inyong pastor, yan po ang dahilan kung bakit hindi tayo nagiging matagumpay at hindi tayo nagiging matatag. Naniniwala po ba kayo na yung sinasabi ng Lord ngayong umagang ito ay magpapatatag sa buhay mo? Amen! Ibig sabihin, mga kapatid, na sa halip, at tingnan nyo po sa halip na lumayo ka sa Diyos, sumunod ka na lang sa mga salita niya. Amen! Dahil ang mabigat, kapag lumayo tayo sa Diyos,
mas lalo tayong mawawala sa Kanya. Amen. Mas lalo tayong mapapahamak kapag tayo po'y lumayo sa Kanyang mga salita. Paano ka ba tinatawag ng Diyos ngayong pong umaga? Nakikinig ka ba sa Kanya? Binubulay mo ba ang Kanyang mga salita? Tumutugon ka ba sa pamagitan ng iyong pagsunod sa Panginoon? Ito po ang unang hakbang sa pagbabago na hindi natin dapat baliwalain. Ngayon pong umagang ito, kinakausap ka ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na maintindihan mo ang pagbabago ay nakadepende sa panahon mo sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng tunay na pagbabago, tunay na pagpapala, at tunay na tagumpay sa iyong buhay. Kung tinatawag ka ng Lord, Lord, nakaramdam ka katulad ng pakiramdam ko. Lord, mula ngayon, I will spend more time reading and hearing and obeying and responding the word of the Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon, napakabuti mo dahil itinuro mo sa amin na makinig sa iyong mga salita. Hindi lang makarinig, kundi tumugon sa pamagitan ng pagsunod. Hindi madali, Panginoon, dahil isa sa pinakamahirap na sandali ng aming buhay Kristiyano ay dahil marami kaming oras at busy kami sa maraming bagay. Patawarin mo kami, Lord, kung nane-neglect o nababaliwala namin ang oras namin sa pagbabasa ng iyong mga salita. Patawarin mo kami kung parang na-relax po kami na hindi namin naintindihan ang layo-layo na pala namin sa iyo. Kung babalikan namin ang buhay namin, tinitingnan namin ang aming mga sarili. Sa 24 na oras ng aming buhay na pinagkakaloob mo, gaano katagal ang oras na inilaan namin para sa iyo? Gaano katagal ang oras na aming ginugol sa isang napakahalagang oras at sandali na pwedeng magbago, magpala, at mag-ayos ng aming mga buhay. Kung kami po ay naglaan ng kakonting oras, patawarin mo po kami. Lord, kinausap mo kami ngayong umaga dahil gusto mong humaba yung oras namin at panahon. Kung gusto naming makaranas ng tunay na pagbabago o great revival sa iglesyang ito, great revival sa buhay ng bawat isa sa iyong mga anak, kinakailangan naming matutunang maglaan ng mas mahabang panahon para sa iyo. Hindi lang sa oras ng panalangin, kundi maging sa oras ng pakikinig sa iyong mga salita. Lord, para kami makapakinig, kailangan naming basahin ang iyong mga salita. At ang aming pagbasa ay aming pakikinig sa iyong sinasabi. Alam namin, Panginoon, ang tunay na sikreto ng pagtatagumpay at pag-unlad ng buhay ay wala sa aming sariling galing. Ito po ay dahil sa oras ng aming inilalaan sa iyong harapan, Panginoon. Lord, from now on, simula sa araw na ito, hindi lang 5 minuto, kundi tataasan pa namin ang oras ng aming pakikipagdiig at pagbabasa ng iyong mga salita. Maglalaan kami ng disiplina para simulan kung nais namin magtagumpay at nais namin lumapit sa iyo, kinakailangan namin simulan na disiplinahin ang aming mga sarili. In the mighty name of Jesus, I declare, Lord God, we cancel all the works of the enemy na nagtatanggal ng oras, panahon, para bigyan at laanan ka, Panginoon, ng oras sa pagbabasa ng iyong mga salita. Tinatanggal namin at pinawawalan ng karapatan, ng kaaway, na nagbibigay ng busy na oras, Panginoon, para kami ay mawala sa oras namin para sa iyo. Lord, right now, in the mighty name of Jesus, tulungan mo kami na magkaroon ng kasabikan, na buklatin ang aming mga salita, aming mga Biblia. Kami magbasa, makinig ng iyong mga salita.
sa oras na ito. Gaya ng iyong sinabi, napakahalaga sa aming pagbabago yung matuto kaming makinig at matuto kaming tumugon sa iyong sinasabi. And Lord, in the mighty name of Jesus, tulungan mo kami. Hindi lang debosyon sa ilang minuto, kundi habaan namin ang oras ng aming pagbabasa ng salita ng Diyos. Marami pong salamat, Lord. Yan po ang aming panalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Sige po, palakpakan natin si Lord. Magsasaya sa iyong nilikha, o halina tayo ay sumba sa Panginoon. Ito ang araw na Kanyang ginawa.